isa na naman pong good news itong ating pag-uusapan ngayon dahil kamakailan lang kahapon bumisita po ang Japanese Defense Minister na si Gen Nakatani. Ito'y upang palakasin ang ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Yan po ang ating topic ngayon at pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon dito po sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Saan man dako ng mundo kayo naroroon. Welcome po at paki-like, share, subscribe po ng ating YouTube channel. Malaking tulong po sa aming content creator at maraming salamat po. Ito po nga ating topic ngayon ay tungkol dito sa pagbisita ng Japanese counterpart natin. At may hatid siya na magandang balita dahil nagbunga po yung mga ginagawa nating pagpapakita ng ating pagtanggol sa ating teritoryo at ng mga international community ay nakikisimpatya sa atin at ngayon isa-isa pong bumibisita at nagpapahayag ng kanilang suporta, hindi lang basta pagpapahayag kundi talagang nagbibigay tulong at nagpapakita pa ng kanilang masinsinang pagbigay ng suporta. Kahapon nga po itong Prime Minister, itong Defense Minister ng Japan, si Gen Nakatani ay nakipagpulong po sa ating counterpart, yung ating Secretary of Defense na si Gilberto Chodoro. Ito po, kung makikita niyo po, etong si inihayag po ni Secretary Gilbert Chodoro ang relation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ay isa daw pong robust, enduring, and strong yung relationship ng Japan at ng Pilipinas. Gaya po ng sinabi rin ng Estados Unidos na ang Pilipinas at ang US ay may strong alliance na ironclad. Ibig sabihin, sintibay ng bakal ang ating samahan at pakikipagkaibigan dito sa US. At dito naman po sa Japan ay isang robust, enduring at strong. So matatag ang mga pinapakitang suporta ng ibang bansa. Ito po ay mga malalakas ding bansa. Itong Japan ay kahit maliit na bansa ay napaka powerful po na itong bansa na to. Ginawa ito ni Chodoro ang pahayag sa kanyang opening remark sa bilateral meeting kasama si Japanese Defense Minister Gen Nakatani. Ito ay kahapon bumisita, February 24, 2025. Sa pakikipagpulong ni Nakatani kay Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro sa Manila, pinag-usapan nila ang pagpapalalim ng kooperasyon pangdepensa, kabilang ang mga joint at multinational defense training. So magkakaroon po ng mga training ang Japan at ang Pilipinas. Di ba meron po tayong tinatawag na agreement na nakaraang taon ay pinirmahan at sinang-ayunan ng dalawang bansa. At ito po ay yung tinatawag na reciprocal access agreement. Parang ano po to, katulad ng yung joint military exercise, yung EDCA naman sa US at sa Pilipinas, yung balikatan. So sa kanyang panig, binigyan din naman ni Nakatani ang pangangailangan para sa Japan at Pilipinas
na higit pang palakasin ang depensa o ang defense cooperation at collaboration. Okay, as the regional and international security environment have become increasing complex and intensified, there is an increasing need for Japan and the Philippines for further enhanced defense cooperation and collaboration. Yan po ay pahayag ni Nakatani, ang Defense Minister ng Japan. So, nakikita natin ang kabutihan ng Japan dahil siguro sa nangyaring mga panghaharas na sunod-sunod na ginagawa ng China sa atin, at yung huling-huli na talagang napaka hindi katanggap-tanggap yung pagdikit ng kanilang Navy chopper plane o Navy chopper nang dumikit ng halos 3 metro na lamang ang layo sa ating BPAR research chopper o BPAR research plane. At nakita po yan ng international community, nakita po ng buong mundo kung gaano walang hiya itong mga incheck. Ang mga akbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas at ng Japan na pagtibayin ang kanilang ugnayang pangdepensa at pagtulungan sa harap ng mga hamon sa rehiyon, partikular na ang mga aksyon na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at dito sa South China Sea. Okay, at tingnan po natin na meron po tayong hinandang video. Galing po ito sa Net25. So, ito po ay isang maikling video lamang ng pagbisita ni Jen Nakatani at ibang ugnayang pang-seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Kahapon, binisita niya ang kampo ng militar sa Luzon kabilang ang radar facility dyan sa San Fernando, La Union. Mar Gabriel sa balita. Sa unang araw sa bansa ni Japan Defense Minister Nakatani Jen, binisita niya ang ilang base militar sa Luzon. Sinamahan siya ni Defense Secretary Gilberto Chodoro at ilan pang defense official. Pagkagaling sa Basa Air Base sa Pampanga, ininspeksyon nila ang radar facility sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Kabilang narito ang fixed surveillance radar system na dumating sa bansa noong 2023. Kaya nitong makasagap ng dayuhang barko at aircraft sa loob ng 300 nautical miles range. Sinilip din nila ang mobile air surveillance system na itinurn over noon lang nakaraang taon. Maritime awareness is also a Japanese initiative. So the capabilities were demonstrated and site facilities were demonstrated too. Ang dalawang radar ay bahagi lang ng 4 na radar system na binili ng Pilipinas sa Japan sa halagang 5.5 billion pesos. Hinihintay pa ang pagdating ng 2 pang radar system na inaasahang magpapalakas sa kapabilidad na protektahan ang mga teritoryo ng ating bansa. Domain awareness is extremely important so that we have a picture of what is happening on the airspace, principally on the airspace within our Philippine air defense identification zone. Because if we are not aware, then we will not know what threats exist. Samantala, may banat naman si Secretary Chodoro sa ginawang dangerous maneuver ng Chinese military helicopter sa BFAR aircraft sa Scarborough Shoal noong nakaraang linggo. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability. Because they have not been a credible
citizen of the world, so to speak, and that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Sa gitna ng agresibong aksyon ng China, importante anya ang pakikipag-alyansa sa iba pang mga bansa tulad ng New Zealand, Canada, France at iba pang mga bansa na may kaparehong posisyon gaya sa Pilipinas. Ngayong araw, nakatakdang magkaroon ng pulong tungkol sa regional security at multilateral cooperation sa pagitan ni Pangulong Marcos, Secretary Chodoro at Japan Defense Minister Nakatani. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Yun po, nakita po natin, magkakaroon ng pulong si President Bongbong Marcos kay Secretary Gibo Chodoro at kay Defense Minister Jen Nakatani, at pag-uusapan itong pagpapalakas ng ating depensa. So ano ba, yun nga, ano ang mga dahilan ng Japan, bakit nagpunta at bakit nila tayo tinutulungan, at yun nga ang ating bibigyan ng komento. Okay, yung mapalakas at mapalawak yung kooperasyon ng pangdepensa sa pagitan po ng dalawang bansa. Unang-una, ang pagpapalalim ng kooperasyon ng pangdepensa. Pinagtibay ang pagkakaroon ng mga joint military exercises, yung mga training program, yung pag-enhance ng kanilang koordinasyon laban sa mga banta sa rehiyon. Sumunod yung pagtutulungan sa pagtangkilik sa seguridad, yung hakbang na may kinalaman sa pagpapalakas ng security sa Southeast Asia at sa buong Indo-Pacific. Sunod dyan yung bilateral na kasunduan at kasama ang Reciprocal Access Agreement. Okay, pinag-usapan nila ang isang kasunduan upang magtulungan sa mga joint military operation at pagsasanay, kung saan ang mga tropa mula sa dalawang bansa ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga base ng militar sa iba't ibang o sa isa't isa. At ito yung pinaka-importante, yung pagtulong sa modernization ng military o militar AFP ng bansa natin, ng Pilipinas. Pinapakita ng Japan ang mga kagamitan tulad ng mobile radar system na magpapabuti sa kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng surveillance at protektahan ang teritoryo, hindi lamang sa himpapawid, maging sa karagatan natin. So, yun po ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan sa harap ng mga lumalalang tensyon sa rehiyon at mga hamon sa seguridad tulad ng mga issue sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific. So mabuti na lang at meron tayong mga counterpart gaya netong Japan, US na nagbibigay sa atin ng mga suporta at mga ganitong klaseng joint military exercises. At ito po ay importante dahil lalo na't ngayon maraming tulad nating bansa ang nakakaranas ng pangaras ng China. Yung ng Australia at New Zealand na mga malalaki ng bansa ay kinakaya-kaya ng Japan, tayo pa kaya. So yan po ang mga dahilan dapat na kailangan natin. At salamat dito sa counterpart natin na mga Hapon na dati nating once nating naging kaaway na matagal na panahon na nung World War II, pero ngayon ay isa na nating matibay na kaalyado. So yun lang po. At kung kayo po ay meron ding pananaw at gustong sabihin dito sa ating
topic, comment down below na lamang po. At muli po, paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel para po sa ating tuloy-tuloy na usapan at kwentuhan. At sana magtuloy-tuloy na itong ginagawa ng Japan dahil yun nga, nasa phase tayo ng tinatawag natin na modernization ng ating military equipment o ng ating sandatahang lakas, yung Horizon 3. At sunod-sunod na po yung ating mga makabagong kagamitan. At yun nga po yung vision na dito gawin yung dalawang submarine, dahil meron po tayo ditong tinatawag na malaking daungan o dry dock dito sa may gawin ng Subic, dahil meron po diyang South Korean company, yung Hyundai, at yun po ang pagkakalam ko natutulong upang magkaroon tayo ng kauna-unahang submarine. At yung pang mga karagdagan na FA-50 jet fighter at yung mga missile. At ito pa po pala yung pag-usapan din natin, etong pag-acquire natin ng tinatawag na short range defense missile. Okay, at ito po siya, ito po ay galing sa Philippine Army, sa kanilang spokesperson na si Commander Lieutenant General Roy Galido. At sinabi niya na yun nga po, they have already appropriation to acquire short-range air defense missile system. It is already in our appropriation, meaning in the budget of the Philippine Army, which was listed last year, that the Army will acquire short-range air defense system, and it is now in operation, meaning the mechanism to acquire is being undertaken. Yun po ang sinabi, galing po yan sa Philippine Army. This project is different from the Philippine Navy. Ibig sabihin na bukod sa Philippine Army, ang Philippine Navy din ay mag-acquire din ng short-range missile, which is also acquired similar weapon system to protect its newly acquired BrahMos cruise missile platform. So, yung short-range air defense missile system are needed to protect PA installation and other sensitive equipment and platform against enemy air attack. So, para madepensahan yung mga malalaking missile, yung mga mid-range, yung mga hypersonic gaya ng BrahMos. Ito kasing BrahMos na to, hypersonic missile po to, long range at mid-range. At kailangan din natin tong protektahan dahil posible na pagka inatake tayo, itong mga missile na to ang uunahin nilang tirahin at pasabugin ng mga invader. Kaya kailangan meron tayong defense air weapon missile. Yun po yung i-acquired. Galing po yan dito sa Philippine Army ang balita po na yan. So ikakalat po yan sa ating bansa para maprotektahan po tayo. Just in case lang po yan. Kaya mas mabuti na po yung meron tayong mga ganyan. So yun po ang ating reaksyon sa ating napakagandang balita dahil po sa pagbisita ng Defense Minister ng Japan na si Jen Nakatani. So maraming pong salamat ulit sa inyong pagbisita dito sa ating YouTube channel. At nawa po tuloy-tuloy na to at maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli po, paalam.